Tahimik pero umasenso. 8 diskarteng ginagawa ng matatalinong Pinoy para yumaman. Alam mo ba na kahit tahimik ka lang dumiskarte, pwede kang umasenso. Hindi mo kailangan maging maingay. Hindi mo kailangan makipag-unahan. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kahit kanino. Kailangan mo lang ng tamang galaw. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang 8 diskarteng ginagawa ng matatalinong Pinoy na unti-unting nagpapalakas ng kita, isip at direksyon sa buhay. At habang ang iba naghahanap ng mabilis na resulta, sila ay tahimik lang pero tuloy-tuloy ang pag-angat. Kung gusto mong umasenso ng tahimik, ay suggest na panoorin mo ito hanggang dulo dahil kapag in-apply mo sa sarili mo ang mga discarding ito ay siguradong magtatagumpay ka din. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang dito at bago pa mahuli ang lahat, baka pwedeng pakilike mo muna itong video at pindutin mo na din ang subscribe button para lagi kang updated sa mga susi sa pagyaman videos. At ang unang diskarte na ginagawa ng matatalinong Pinoy na yumayaman ay tahimik na nag-iipon, hindi nagyayabang. Ang tahimik na pag-iipon at hindi pagyayabang ay isa sa pinakamatalinong diskarte ng mga Pinoy upang umasenso. Hindi nila inuuna ang pagpapakita ng lifestyle kundi ang pagpapalago ng ipon. Mas mahalaga sa kanila ang seguridad kaysa papuri at mas mahalaga ang kinabukasan kaysa pansamantalang saya. Habang ang iba ay bumibili para makasabay sa uso, ang matatalinong Pinoy ay bumibili lamang kapag may dahilan. Alam nila na ang bawat pisong hindi ginastos ay ang pisong may pagkakataong lumago. Hindi sila nagtitipid dahil takot sila sa hirap. Nagtitipid sila dahil ayaw nilang manatili sa hirap. Mas inuuna nila ang savings kaysa luho dahil alam nila na ang pera ay hindi lang para gastusin, kundi para magbigay ng kalayaan. Kapag may ipon, may lakas ng loob. Kapag may ipon, may umuutang. May kakayahang tumanggi sa maling oportunidad at pumili ng tamang direksyon. Huwag mong papansinin yung mga umuutang ina. Tahimik ang mga matatalinong nag-iipon dahil abala silang nagtatayo ng pundasyon. Hindi sila nagyayabang dahil alam nila na ang resulta ang mas mahalaga kaysa sa ingay. Ang progreso nila ay hindi palaging nakikita, pero palaging nararamdaman. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong marunong mag-ipon ng tahimik ay kadalasang nauuna sa pag-asenso. Hindi dahil mas malaki ang kita, kundi dahil mas maayos ang desisyon. At sa mundong puno ng ingay at pagpapakitang tao, ang pagiging tahimik pero disiplinado ang isa sa pinakamalakas na diskarte para yumaman. Number 2. May emergency fund bago luho. Inuuna muna nila ang emergency fund bago luho, bago kotse, bago gadget, bago travel. Sinisigurado muna nilang may safety net dahil alam nila na ang problema ay hindi nag-aabiso at ang pera ang unang depensa kapag may biglang nangyari. Hindi sila nag-iipon dahil paranoid sila. Nag-iipon sila dahil practical sila. Naiintindihan nila na kahit gaano kaganda ang kita ngayon, pwedeng magbago bukas. Kaya imbes na ipang-flex ang pera, mas pinipili nilang ipanghanda ito sa mga araw na kailangan talaga. Ang emergency fund ang nagbibigay ng kapayapaan ng isip. Kapag may ipon, hindi ka nagpapanik sa hospital bills, sa biglang sira ng gamit, sa pagkawala ng trabaho o sa mga aberyang hindi mo inaasahan. May kontrol ka sa sitwasyon dahil may reserba ka. Maraming tao ang bumibili muna bago maghanda. Ang matatalinong Pinoy naghahanda muna bago bumili. Hindi dahil ayaw nila sa maganda, kundi dahil alam nila na ang luho ay pansamantala. Pero ang problema ay pwedeng tumagal. Kapag may emergency fund, hindi ka napipilitang mangutang. Hindi ka nagmamadaling umutang sa mataas na interes. Hindi ka napipilitang magbenta ng ari-arian. May oras kang mag-isip. May lakas kang pumili. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong inuuna ang safety net ay mas mabilis umangat. Hindi sila nababahala sa bawat balita ng krisis. Hindi sila natitinag sa bawat aberya dahil ang pundasyon ay matibay at iyan ang tunay na kahulugan ng pagiging handa. Hindi ito tungkol sa dami ng luho, kundi sa dami ng pagkakataong kaya mong harapin. Dahil sa dulo, ang emergency fund ang tahimik na dahilan kung bakit ang iba ay bumabagsak at ang iba ay patuloy na umaangat. Ang number 3 ay ini-invest ang sobra, hindi tinatago lang. Ang matatalinong Pinoy na yumayaman ay hindi lang nag-iipon ng pera. Pinapagalaw nila ito. Hindi nila hinahayaan na matulog lang ang sobrang pera sa bangko. Ini-invest nila ito sa MP2, mutual funds, negosyo o lupa dahil alam nila na ang perang hindi gumagalaw ay unti-unting kinakain ng inflation. Hindi sila naghahabol ng mabilis na yaman. Mas mahalaga sa kanila ang tuloy-tuloy na paglago. Mas pinipili nila ang disiplina kaysa sugal at ang sistema kaysa tsamba. Alam nila na ang tunay na pagyaman ay hindi isang biglaang swerte, kundi resulta ng tamang desisyon na inuulit araw-araw.
Kapag ini-invest ang pera, nagkakaroon ito ng trabaho. Habang sila ay nagtatrabaho, ang pera nila ay nagtatrabaho rin. Kahit maliit sa simula, kapag tuloy-tuloy at may pasensya, nagiging malaki sa paglipas ng panahon. Ang MP2 ay para sa siguradong ipon na may kita. Ang mutual funds ay para sa pangmatagalang paglago. Ang negosyo ay para sa aktibong kita. Ang lupa ay para sa halagang tumataas habang tumatagal. Iba-iba ang anyo, pero iisa ang layunin. Palaguin ng pera, hindi lang itago. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong marunong mag-invest ay tahimik pero umaangat. Hindi sila umaasa sa sweldo lang. Hindi sila nakatali sa isang pinanggagalingan ng kita. Unti-unti nilang binubuo ang kalayaang pinansyal. At sa dulo, ang taong marunong magpalago ng pera ay hindi natatakot sa kinabukasan dahil alam niya na ang pera niya ay hindi lang nakatenga. Ito ay kumikilos para sa kanya. Number 4, may side income kahit may trabaho. Hindi sapat ang isang income sa panahon ngayon. Kahit may trabaho, maraming tao ang naghahanap pa rin ng side income dahil alam nila na ang sweldo ay may hangganan. Kapag nawala ang trabaho, nawawala rin ang kita. Kaya ang mga taong gustong umasenso ay gumagawa ng pangalawang daluyan ng pera. Online selling, freelancing, rental, at maliit na negosyo ang ilan sa mga praktikal na paraan. Hindi kailangan malaki agad ang kita. Ang mahalaga ay may pumapasok kahit maliit dahil dito nagsisimula ang kalayaan sa pera. Ang side income ang nagbibigay ng lakas ng loob. Mas madaling mag-ipon, mas madaling mag-invest, at mas madaling tumanggi sa trabahong hindi na tama para sa'yo. Kapag may dagdag na kita, hindi ka na nakatali sa isang desisyon lang. Marami ang pagod sa trabaho, pero mas nakakapagod ang mabuhay na walang pagpipilian. Kaya ang ibang tao ay pinipiling mapagod ng konti ngayon para hindi maghirap habang buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging sakim. Ito ay tungkol sa pagiging handa. Dahil sa panahon ngayon, ang taong may higit sa isang income ay may mas malinaw na direksyon at mas matibay na kinabukasan. At ang number 5 ay tahimik na nag-aaral ng pera. Ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng pera, kundi sa pag-unawa kung paano gumagana ang pera. Kaya ang mga taong tahimik na umaasenso ay inuuna munang pag-aralan ang pera bago nila ito palaguin. Nanonood sila ng videos tulad nito, nagbabasa ng libro, at nagtatanong sa mga mas may karanasan, hindi dahil magaling na sila, kundi dahil gusto nilang matuto. Alam nila na ang maling desisyon ay kadalasang nanggagaling sa kakulangan ng kaalaman. Kaya imbes na sumugal, mas pinipili nilang mag-research. Imbes na makisabay sa uso, mas pinipili nilang umintindi. Hindi sila nahihiya na amining hindi pa nila alam ang lahat dahil alam nilang ang pagkatuto ay mas mahalaga kaysa sa pagpapakitang marunong. Tahimik ang progreso nila, walang papansin, walang palakpakan, pero araw-araw may nadadagdag na kaalaman. Unti-unti nilang nauunawaan ang ipon, utang, investment at negosyo. Unti-unti ring nagiging mas malinaw ang direksyon nila sa pera. Hindi sila nagmamadaling yumaman, mas inuuna nilang maging handa. Dahil alam nila na ang taong may kaalaman ay mas bihirang maloko, mas bihirang malugi, at mas bihirang umatras sa tamang oportunidad. At dito nagsisimula ang tunay na pag-asenso, hindi sa dami ng pera, kundi sa lalim ng pag-unawa. Dahil ang taong handang matuto ay hindi man mayaman ngayon, pero siguradong papunta na roon. Number 6, hindi nakikisabay sa uso. Hindi lahat ng uso ay kailangan sundan. Maraming tao ang bumibili dahil may bagong labas, may bagong modelo o dahil trending. Pero ang mga taong gustong umasenso ay bumibili lang kapag may silbi at kapag may value. Hindi nila ginagastos ang pera para makisabay, kundi para mapabuti ang buhay. Alam nila na ang trend ay mabilis mawala, pero ang epekto ng maling desisyon ay matagal mananatili. Kaya mas pinipili nilang maghintay kaysa magsisi at mag-isip kaysa makisabay. Hindi dahil bawal ang mag-enjoy, kundi dahil mas mahalaga sa kanila ang pangmatagalang seguridad kaysa pansamantalang saya. Kapag bumibili sila, iniisip muna nila kung magagamit ba ito, kung may pakinabang ba, at kung may maidadagdag ba ito sa plano nila. Hindi nila hinahabol ang papuri ng iba, hinahabol nila ang kapayapaan ng isip. Marami ang may magagandang gamit pero kulang sa pundasyon. Marami ang may forma pero walang direksyon. Kaya ang mga taong hindi basta nakikisabay sa uso ay kadalasang nauuna sa pag-asenso. Sa huli, hindi ang pinakabagong bagay ang nagpapayaman sa mga tao, kundi ang pinakatamang desisyon na inuulit nila araw-araw. At number 7, marunong mag-delay ng reward. Marunong mag-delay ng reward ang mga taong tunay na umaasenso.
Hindi nila agad kinukuha ang lahat ng sarap ngayon kung alam nilang may mas malaking ginhawa bukas. Kaya nilang magtiis sa pansamantalang hirap dahil malinaw sa kanila ang direksyon. Habang ang iba inuuna ang instant na saya, mas pinipili nilang unahin ang ipon, puhunan at kaalaman. Alam nila na ang maliit na sakripisyo ngayon ay nagiging malaking kalayaan sa hinaharap. Hindi nila tinitignan ang pagtitiis bilang kawalan, kundi bilang puhunan. Kapag may extra, hindi agad inuubos. Kapag may pagkakataon, hindi agad sinasayang. Iniisip muna nila kung alin ang mas makakatulong sa mas mahabang panahon. Dahil ang taong marunong maghintay ay mas bihirang magsisi. Hindi ito madaling gawin. Kailangan ng disiplina, pasensya at malinaw na layunin. Pero ang gantimpala ay hindi lang pera. Kasama rito ang katahimikan ng isip, seguridad at kakayahang pumili ng sariling direksyon. At ang number 8 at panghuli natin ay tahimik na nagtatayo ng assets. Ang mga taong gustong umasenso ay tahimik na nagtatayo ng assets. Hindi nila inuuna ang mga bagay na agad nauubos ang halaga. Mas inuuna nila ang lupa, negosyo, kagamitan at stocks. Mga bagay na pwedeng magdala ng kita o tumaas ang value habang tumatagal. Alam nila na hindi lahat ng binibili ay yaman. Maraming gamit ang magandang tignan pero pabigat sa bulsa. Kaya imbes na puro liabilities, mas pinipili nilang mag-ipon ng mga bagay na may pakinabang sa hinaharap. Hindi sila nagmamadaling ipakita ang progreso. Mas mahalaga sa kanila ang resulta kaysa papuri. Tahimik ang galaw pero malinaw ang direksyon. Dahil sa huli, ang mga taong nagtatayo ng assets ay hindi lang naghahanda para sa susunod na taon, kundi para sa susunod na henerasyon. At iyan ang 8 diskarte na ginagawa ng mga matatalinong Pinoy para yumaman. Hindi maingay, hindi pa flex, pero tuloy-tuloy at totoo. Hindi ito tungkol sa swerte, hindi ito tungkol sa biglaang yaman. Ito ay tungkol sa tamang desisyon na inuulit araw-araw, kahit walang nanonood at kahit walang pumapalakpak. Kung may isa man sa 8 diskarteng ito na sisimulan mo ngayon, sapat na iyon para magbago ang direksyon ng buhay mo. Dahil ang pag-asenso ay hindi nangyayari sa isang malaking hakbang, kundi sa maliit na desisyong hindi mo tinatalikuran. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.